ito ho muna, atin lang pong gambalain si Leonardo Montemayor, ang National Manager po ng Federation of Free Farmers. Sandali lang po, kasi meron silang statement, no? Dito nga po sa sinasabing balasahan daw po sa gabinete. Maganda ho muna, pakinggan natin kung ano po ang kanila dito muna reaksyon sa mga unang announcement po na nanggagaling sa Malacanang. Magandang umaga po sa inyo, Secretary. Secretary, Good morning po. din, kasamang Ted. Apo. At saka sa atin pong taga-subaybay. Apo, kasama ko ngayon si Nikki de Guzman sa ating programa. Sige po, una po, ano ang inyo pong sinasabi dito po sa una, no? Pinag-courtesy resignation po ng Pangulong Marcos ang kanyang lahat ng gabinete, and yung pong unang announcement nila dito po sa kung sino ang retained at sino po ang inalis at pwede pang alisin. Well, unang-una ka, Ted, no, especially dito sa pag-retain ng economic team o economic managers. Ang pakiwari namin unang-una, tila ang pinakinggan lang ng Pangulo ay yung big business sector. If you will recall, just a day before siguro nagsalita si Executive Secretary Bersanin na i-retain yung mga economic managers. Malakas po yung panawagan po ng business sector. Makati Business Club, Chamber of Commerce, para daw magkaroon ng continuity, i-retain po yung economic managers. As far as I know, Ted, hindi naman nakonsulta yung mga tinatawag na basic sectors, yung masa. Ibig sabihin, mga manggagawa, magsasaka, at kanila pong mga asosasyon. Bakit ganon? Bakit parang one-sided lang yung naging basihan po ng desisyon na i-retain? Kung talagang totohanan po itong pagsukat po ng performance, starting with our economic managers. Opo. Bakit po kailangan na mapakinggan ng Presidente ang damdamin po ninyo, particular po ang grupo po ng Federation? Opo, kasi dito talaga ang nararamdaman o hindi nararamdaman ang mga serbisyo po at mga programa ng ating pamahalaan. At mismo si Presidente sinasabi niya na ang pangunahing layunin niya dito po sa pagre-repaso ng cabinet performance at yung pagpapalit ay yung pong kakayahan po nila base po sa nakarang performance ng mga ito na mag-deliver po ng mga pangunahing serbisyo. Ibig sabihin po, pabahay, yung pong pag-deliver po ng abot-kayang presyo po ng pagkain at iba pa. Siyempre, ang dapat tanongin natin dito mismo directly yung mismong taong bayan. Hindi lang po yung business sector. Opo, at kaninyo dito para bagang walang naging pananagutan doon sa naging ill effect nung Executive Order number 62. Ito nga po yung pagpapababa ng taripa sa imported rice. Can you explain further, sir? Mabigat yung tama nung Executive Order na yon, Katet. Ito po yung ipinalabas ng ating Pangulo noong July of last year. Base po sa executive order po, tinapyasan po yung taripa o yung import tax sa mga importasyon po ng bigas. Ganoon na rin po sa baboy at saka sa mais. In the case of rice po, ang tapyas po 35% tariff, naging 15%. Ang epekto po niyan, Kated, ay nabawasan po yung collection po ng Bureau of Customs, ng customs revenue, na sangayon po sa ating batas, dapat binabalik po sa ating mga rice farmers para mapalakas po yung kanilang productivity at saka competitiveness. Ang nawala po sa expected revenue ng Bureau of Customs since July of 2024 hanggang sa April po, nakaraang buwan, humigit kumulang po 23 billion pesos. Malaki po yun. Ngayon, siguro baka makayanan pa po namin sigurong kanyan ma-absorb kung yung pong pangako na bababa naman po yung presyo ng bigas para po sa ating pangkaraniwang mamayan. Di ba? Ang sinasabi noon magkakaroon po ng 7 pesos reduction bawat kilo po ng bigas sa palengke. Hindi po nangyari So sino po yung nakinabang dun sa nawalang revenue na 23 billion, nawala rin po sa farmers po natin yon, ay siyempre po ilan pong ma-importer po nakinabang ka.
Opo. Sige So, po. mabigat po yung ano nun. It's not a simple policy mistake kasi nagkaroon po ng serious consequences. Malaki po ang natapyasan din sa koleksyon po ng pamahalaan natin at yung mga programa na magpapalakas po sana ng ating rice farmer sector. Opo. So kung kayo meron kayong disgusto, to say it frankly, Sec, na i-retain ang lahat itong economic manager sa presidente? Opo, kasi in the case na lamang ng EU62, ang talagang nagtulak niyan sina Secretary Balisacan at saka sila Secretary Recto. At as I said earlier, napakabigat po ng naging negative impact po niyan. So bakit pamabayaan na lang na as if nothing happened? As if it was just a mistake, nagkamali po sila sa komputasyon, hindi naman nasaktan ng taong bayan, hindi naman, di ba? It was a very serious matter. Bakit wala man lamang kahit man lamang slap on the wrist? Wala eh. And wala namang repeal na nangyari pa din hanggang ngayon, sir. Yes. At saka yung sinasabi ng review, parang going to the motions of a review, pero hindi naman naging seryoso po na talagang repasuin po yung impact niyan, lalo na sa ating pong agricultural sector. Okay, sige po. But so far naman po, ano ang inyong assessment kay Agriculture Secretary Kiko Laurel Chiu? Well, on the positive side, Kated, si Secretary Kiko is very approachable. Ano po? Opo. And he's nakikinig po siya. Of course, it's not enough na makikinig ka ng mabuti, dapat nadi-deliver po yung dapat isagawa po ng Department of Agriculture. On the macro side, I noticed na for the past 3 years or even going back to the Duterte period, ang overall performance po ng agriculture ay either negative or basically flat Wala pong masyadong improvement. And yet our population growth continues to be that, no? Palaki pa rin. So dapat sana by this time nagkaroon man lamang ng dapat sana mas mataas po yung ating agricultural growth kumpara po sa paglaki po ng ating populasyon. It has not happened over the past 3 years. Yun po. Tapos yung mga iba pong napansin ko po sa kaso po ng DA, ang dami-dami pong undersecretaries, 13 or 15. Nung time ko po, I think we only had 4 or 5 undersecretaries. So you would expect na with so many undersecretaries at baka yung asset nila, baka doble pa niyan, magkakaroon naman ng corresponding improvement po sa delivery po ng mga mas murang pagkain, lumalaki po yung production po natin ng agricultural matters. Ang presyo po ng farmers natin para sa kanilang palay, sibuyas at iba pa, ay nakasasapat po sa kanilang kabuhayan. So far, very hindi po nangyari po yung magandang presyo po para sa ating mga magsasaka. Opo. Sir, ngayon pong July, ay pang-apat ng SONA ng Presidente, meaning po by June 30, 3 taon na po sila. Kung kayo po ay magbibigay ng score sa Marcos administration sa usapin po ng pag-deliver ng DA sa bayan, 10 being the perfect, ano po ang inyong score considering din po na siya ang unang naging secretary po ng Agriculture? Ano po ang inyong score sa kanila? It's hard to give a actual yung marka. Kasi dapat tingnan kung mabuti, dapat pipasuin kung mabuti yung mga pinangako tapos against the performance. Pero just to cite a couple of siguro, yung maalala ko right now, ito pong kampanya laban po sa agricultural smuggling at saka yung mga abuso, di ba? Parang masyadong matamlay po ang performance. In fact, if you recall, September ng 2024, lahat po nagpapalakpakan kasi pinasa po yung landmark legislation, yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Law, kung saan pinalakas po yung mga penalties, mga parusa sa mga engaged po sa smuggling, hoarding, profiteering, at saka cartel operations. Until na, wala pang single case yata na file. So parang hindi yata naging seryoso pong implementasyon niyan.
Ikalawa po, yung Land Use Act na matagal na pong na-certify pa yan, panahon pa ni Pangulong Duterte. Hindi man lamang umusad po sa committee level po ng Senado. So although siyempre independent branch po yung Senado at saka yung Kongreso, siyempre meron ding persuasive effect. Yung pong panawagan ng Presidente, yayamang na-certify po yun na urgent bill. So and then down the road, yung especially po yung pagkain po, lalo na sa bigas. Yung pong 20 pesos per kilo na bigas, parang kwan po. Ang approach sa nakikita namin, it's not sustainable. Kasi ang laki po ng kwan, nawawala sa gobyerno sa bawat kilo po ng bigas na ibinibenta po ng 20. Well, it's good for the kwan po. Mahirap po nating kababayan. But in terms of yung pera na nakalaan para dyan, baka mas mabuti pong gamit niyan sa mga bagay-bagay po na magpapalakas po ng ating domestic production. Okay, sige po. So, domestic production, ngayon po may mga farmers group na umaaray no, sa baratan sa kanila pong mga palay, yung basa. Meron daw pong umaabot lang ng 11, inaamin mismo ng NFA. May ilang lugar sa Central Luzon, meron din pong 12. Habang doon po naman sa Baguio, nagtatapon na naman po o namimigay na naman po ng carrots, no? Kayo po, ano po ang inyong kaisipan dito sa mga pangyayaring ito? Okay, hindi ko na po maintindihan, Kated, bakit paulit-ulit na nangyari yan. Hindi ba? It's here. Bigla na lang lalabas yung report. Anihan po ng kamatis. Bagsak ang presyo ng kamatis. Tinatapon na lang sa daan yung kamatis. Ganon din po sa sa mga ibang gulay. Pagdating naman po sa palay, anihan, sinasabayan pa ng importasyon, bagsak na bagsak ang presyo ng palay, nag-iiyakan po yung mga farmer, practically helpless ang NFA para suportahan sila dahil punong-puno ang bodega. Opo. So, bakit paulit-ulit po na nangyari yan? By this time, there should have been enough, di ba, interventions by the department para ma-avoid na po na paulit-ulit po na problema yan. Nang nasasaktan talaga yung ating mga magsasaka. Opo, yung nga po, paulit-ulit lang po na problema, pero ang solusyon po naman, di ba, nandidiyan lang? Yes. Maaaring sabi naman natin, Kated, na hindi naman malulutas agad in 1 year or 2 years. Oo naman. Pero at least makita natin may starting point na ba na, ito, at least dito sa area nito, nagkaroon tayo ng improvement. Dito sa pamimili, sa stock management ng NFA, lalong nag-improve. So wala na yung problema na pagdating po ng anihan, hindi makabili ng palay ng NFA kasi punong-puno ang bodega. Actually, in the case of NFA, the problem became much worse this year. Kasi hindi po talaga na bantayan yung tamang pong pagpapalabas po ng old stocks. Hanggat dumating po yung anihan this year, yun po, flat-footed po ang management na wala silang mabiling palay kasi wala naman silang paglalagam. Yun nga po, ano. Anyway, sige po. So Sec, ganito po. Meron pang 3 taon na natitira, no, sa administrasyon na ito. Opo, oo. Kung kayo pong tatanungin, ano po talaga ang unang-unang susi dito? Dito sa pinag-uusapan natin na paulit-ulit lang na problema. Sa akin, Ted, ang siguro pinaka-importanting pwedeng gawin ng Presidente, magsagawa po siya ng mekanismo para may direct contact at direct consultation sa masa. Ibig sabihin, mga magsaka natin, mga misda, ang gagawa, mga union, mga asosasyon. Kung meron po siyang tinatawag na private sector advisory council, binubuos ito ng mga malalaking negosyante. And I think every quarter nagme-meeting sa Malacanang para makuha po yung mga recommendations sila. Bakit wala pong katumbas na konseho para po sa mga mass organizations, mga basic sectors? Kasi that way also, kung alam na mga cabinet members na periodically nakikipagpulong sa Presidente sa these organizations, these cabinet members will always be alert on their toes. Kasi kung hindi sila nag-deliver ng kanilang programa, pwede silang isumbong directly sa Presidente. So that simple mechanism,
can do a lot in terms of bringing the president closer sa tunay na sentimento po ng pangkaraniwang mamayan. At the same time, makapagmungkahi po ng magandang solusyon po sa mga recurring problems po. Okay, sige po. So may tanong ka ba, Nikki, or okay na tayo doon? Sige. So, Sec, alam nyo yung sinasabi nyo na dapat mayroon ka rekta, no? Na para hindi itinatago, di ba? Hindi sugar-coated yung informasyon, yung report, di po ba, Sec? Yung po ang sinasabi nyo dito, direkta, nalalaman mo kaagad talaga yung problema nila on the ground. Well, of course, no, naandyan naman yung secretary na maaring katuwang mo sa konsultasyon, pero iba talaga po kung ikaw ay gising sa nangyayari sa realidad. Ano po? And the president needs that feedback mechanism. He cannot rely totally. Of course, syempre, he has to rely principally sa kanyang cabinet members. But hindi sapat yun para magkaroon ng magandang tawag nito, governance po, lalo na sa isang pangulo. Dapat may direct direct line sa mga constituents. Ginagawa naman to ng ng tatay ni Pangulong Bongbong si Pangulong Marcos Sr. I remember every Labor Day, lahat ng mga labor associations, labor centers invited. Pagka araw po ng agrarian reform at farmers, lahat kami imbitado. Yan po ang aming pong hindi nararamdaman dito po sa kasalukuyang nangyayari. Well, sige po. So, 3 taon pa ito, Secretary. Leonie, 3 taon pa ito. So, hintayin po natin kung ito hong sinasabi ho ninyo ay magkaroon ng katuparan. At muli ho kaming tatawag para po konsultahin ang inyo pong federasyon. Salamat po, sir. Salamat din, Tent. And let's hope for the best. Thank you. Thank you.